Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong nagla-live para po sa ating daily words of encouragement ngayong gabi nito. Tayo po ay manalangin before we read our text. Dakilang Ama, Diyos naming banal, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming mapapakinggan at matututunan sa gabi nito. Abutin niyo po ang lahat ng spiritual na pangangailangan po ng bawat isa at maging blessing ito sa aming pamilya. O Diyos, patawad sa mga kasalanan at pagkukulang, pinupuri ka namin sa lahat ng ginawa niyo po sa maghapon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, Luke chapter 9, 23 po hanggang 27, ang ating text. Sabi ng Biblia, and he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yan po ang pamagat natin po. Take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when they shall come in his own glory and his Father's and of the holy angels. But I tell you of a truth, there be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. Okay, yan po ang ating pong talata. At sabi ng Panginoon, ito po yung kanyang panawagan na kung merong mang lalapit sa akin, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Yung deny po dyan, aparneomai sa Greek word po. Ibig sabihin, is disown or abstain. So, disown your body. Disown your life. Kasi, hindi na sa'yo yan. Hindi na yung gusto natin ang masusunod, kundi yung gusto na ng Diyos. Ganun po ang isang follower, mga kapatid. Pag follower of Christ, katulad sa atin, follower of Christ tayo, disciple of Jesus Christ, hindi na dapat yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos. Naniniwala naman po ako na mas maganda yung gusto ng Diyos kaysa yung gusto natin. Naniniwala po ako, mas maganda yung plano niya kaysa sa atin, di ba? Kaya dapat magtiwala tayong sumunod sa Kanya. Kaya nga, you disown yourself or abstain. Kumbaga, hindi na papakinggan ng ating sarili, kundi yung gusto na ng ating Panginoon. Yung take up po dyan, airo sa Hebrew Greek word, carry or lift up. Yung cross mo dyan, take up your cross. Yung cross po dyan, ay yung buhay mo. Yung suffering mo, may suffering na mangyayari sa atin. Diba? O kumbaga yung ang persecution. You take up your cross daily, sabi ng Panginoon, buhat-buhat mo yan, and follow me. Yung follow po dyan, ay to accompany or join Him. Yan po ang ibig sabihin po dyan. No? To accompany or join Him. So kung ano na yung gusto niya, kapatid, di ba? Na dapat mangyari. Hindi na yung gusto natin, kundi yung gusto niya na kaya nga, deny yourself, abstain or disown yourself, and take up His cross and follow me. Yan po yan. Napakaganda po. So, Jesus transition from miracles to explaining the cause of discipleship following Peter's confession of Him as Christ yung sa preceding verse. And then the Bible says, He demands daily self-denial
taking up the cross and following Him, emphasizing that losing one's life for His sake saves it. Ano po? So, una po dito na makikita po natin, mga kapatid, ay if any man will come after me, sabi ng Panginoon, letter A, let him deny himself. Diba? So, kalimutan mo na yung sarili mo. And take up his cross and follow me. Alright? So, sabi ko nga kanina, naniniwala po ako na mas maganda yung gusto ng Diyos kaysa gusto natin. Opo. So, tayo ay, kumbaga, gagawa ka pa eh. Yung ng plano mo, gagawa ka pa eh. Sa Diyos, gawa na. Susundan mo na lang yung gawa na. Yung proven. Yung proven na magandang buhay, proven na mapayapang buhay, proven na maayos sa buhay, di ba? Proven na maganda para sa ating pamilya. Susundan mo na lang eh. Parang sa ano po yan eh. Parang yung teacher, nag-aral na yan, nagpuyat na yan, gumawa na ng lesson plan yan, pinag-aralan niya na sa madaling sabi, maganda ang magiging resulta. So yung anak, ay yung estudyante, makikinig lang siya kung anong sabihin ng teacher niya, gawin niya. Diba? Kasi gawa na eh. So susundan mo na lang. Parang yung mga coaches sa boxing, for example, si Manny Pacquiao. So marami nang na-experience yung coach niya, marami na siyang pinanood na laban. Kumbaga, nakagawa na siya ng strategy, the best na strategy. Yung tinuturuan niya, susundin niya na lang. Yung kanyang coach. Oo, gagawin niya na lang. Ganon din po tayo ho. Ang Diyos po, kumbaga, gawa na ang magandang plano niya. Gawa na ang plano para sa pamilya. Kasi siyang gumagawa ng pamilya eh. Siya yung may create ng pamilya. Siya yung nagumpisa ng pamilya. Oho. So, hindi tayo pwedeng mabuhay na maayos para sa ating family kung wala ang Diyos. Kaya nga, ang gagawin na lang natin ay sundin na lang yung blueprint eh. Sundin na lang yung gusto niya. Sundin na lang yung plano niya. Kasi gawa na eh. Parang sa bahay, yung blueprint ng bahay, gawa na ng arkitekto at engineer. So, yung foreman, tsaka mga karpintero, gagawin na lang nila yun eh. Kasi may plano na. Oho, may blueprint na. May design na ng architect. May construction, kumbaga may structure na ginawa ng civil. At lahat. Ayos na. Sundin na lang. Alam nyo, ang pinakamaganda po, ang blueprint ng buhay at pamilya ay Diyos. Nasa Diyos. Sundin na lang po eh. Oho, gagawin na lang po natin. The best, mga kapatid. Kaya nga, nagtataka ako, bakit ayaw maglingkod yung mga tao sa Diyos? Samantalang siya may the best na plano para sa atin. Kung siya ay may the best plan, susundin mo na lang eh. Bakit ka pa gagawa ng iba? Eh, meron ng proven eh, at the best, at saka pinaka-payapa, pinaka-decente, pinaka-honorable, kumbaga, walang sayang. Diba? Your labor is not in vain. Sundin na lang. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. So if will anyone come after me, sabi ng Panginoon, deny yourself, take up your cross, and follow me. Pangalawa po, whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Sabi ng verse number 24. So letter A, saving your life for a career or business without God shall lose it. Kung sa tingin mo, may kasiguraduhan ka na magiging maayos ang future mo dahil may career ka, may business ka, pero wala ang Diyos, sisiguraduhin ko rin according sa Biblia na masasayang lang yan. Diba anong sabi ng Bible doon sa Psalm 127 verse 1? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchmen work wicked but in vain. So kung hindi naman ang Diyos ang kasama dyan, except the Lord build the house, you labor in vain. You will lose it. Oho, you will lose it. Kaya nga kahit sabihin mo, you save your life for career or business, nandyan yung confident you for a good family, for a great family. Tandaan niyo po, marami na pong mayayaman sa Pilipinas at sa buong mundo. Malaki ang bahay, maraming sasakyan, successful sa business.
Pero walang Diyos. Tignan niyo po kung saan sila nagtapos. Yung iba, nasa kulungan pa dahil sa flood control issue. Yung iba ay nasa kulungan din. Di ba? Yung iba ay hiwalay mag-asawa. Yung iba ay yung mga anak, away-away. Hindi magkakasundo. Kanya-kanya. Hiwa-hiwalay. Bakit? May career, may business, may pera. Walang Diyos. Ang nagbubuklod po ng pamilya ay Diyos. Ang nagbubuklod po ng buhay dito sa lupang ito sa atin, alright, ay Diyos. Kaya nga po, sabi ko dyan, because you will leave everything on earth and you will carry nothing after death. Wala rin eh. Kaya nga sabi ko pa dyan, it's better to use your time, talent, treasure for the glory of God. Kung meron ka mang business or career, siguraduhin mo, nandyan ang Diyos. Di ba? Nandyan ang Diyos. Actually, siya yung nagbigay niyan ng career at business mo. Siya ang nagmamayari dyan. Steward ka lang. Steward lang tayo. Oho. Manager, katiwala. Kaya nga hindi po natin just partner ang Diyos. Oho. Hindi po natin partner ang Diyos. Dapat wag natin gawing partner ang Diyos. Bakit? Siyang nagmamayari. Steward tayo Oho. Manager tayo. Di ba? So, i-include mo ang Diyos dyan. And you will save it. Letter B, losing your life for Jesus Christ's sake will save it. So, surrendering your life for the gospel's sake is gain unto eternity. So, may marami kang madadalang kaluluwa sa langit. Pag nag-witness ka sa kanita, dala-dala mo yan hanggang sa kabilang buhay. Kahit pa yung treasure mo, kayamanan mo, resources, material, pera, ari-arian, lupa, pag ginamit mo yan sa gawain ng Panginoon, hindi mo madala yan sa langit, pero pwede mong paunahin ang kayamanan mo sa langit. Paano yan mangyayari? Kung ikaw ay papagamit mo yan sa ating Panginoon. See that? And then serving the Lord is accumulating eternal rewards. Alam niyo po bang nagandahan sa naglilingkod sa Diyos? At hindi lang po tayo pagpapalain sa lupa, kundi pagpapalain din tayo sa langit, may eternal rewards. Yung mga nandito sa lupa, may trabaho, may business, ay dito lang sila kumikita. Pero walang eternal rewards. Diba? Kaya nga po, pinakamaganda, pag tayo po ay kasamang ating pamilya naglilingkod sa Diyos, may reward ka na dito sa lupa, meron ka pang reward sa langit, your labor is not in vain in the Lord. Diba? Kaya sabi ko, kahit hindi mo madala ang kayamanan mo sa langit, pero pwede mong paunahin yung kayamanan mo sa langit by sharing the gospel. Alright? Using your time, talent, treasure for the glory of God. It accumulates eternal reward. And also here on earth. Diba? Earthly reward. Nakikita naman po natin at proven naman po yan. Again, number 2, whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Verse number 24. Ang Panginoon pong nagsasabi niyan. Ano po? At panghuli po, what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Sabi ng Biblia. Alright? So, ito material things of the world are temporary, but spiritual things are eternal. Letter B, don't exchange eternal things for temporal things. Letter C, if you are wise, then choose the things of God. Simple as that, mga kapatid. Ang mga bagay sa lupang ito, temporal. Diba? Pero yung mga bagay ng Diyos, eternal. So, huwag mong ipagpalit yung temporal sa eternal. Ang kaluluwa mo, eternal yan. Napaka-valuable ng kaluluwa mo. Kaya nga namatay si Kristo dyan para sa kaluluwa natin. Kaya nga siya naipako sa cross. Kaya nga iniwan niya ang langit at lupa. Para dyan sa kaluluwa natin para sa tao. Yeah? So, special yan. Very important yan. Ngayon, ipinagpapalit naman ng tao yung eternal sa temporal. Diba? Panay trabaho. Kailangan naman po natin yan Pero ang hindi po maganda, pag wala na tayong time sa Diyos. Yun po. So, pag wala tayong time para sa Diyos, pinagpapalit po natin yung eternal things sa temporal things.
Samantalang yung temporal, mawawala. Ang eternal, hindi mawawala eh. Oho, huwag po kayong mag-alala sa pangangailangan ng pamilya nyo. Kasi, pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, you take up His cross daily and follow Jesus Christ, denying yourself, di ba? Hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. Yung mga maya nga eh, yung sparrow, wala namang nag-aalaga sila, nagpapakain, pero buhay na buhay. Sabi ng Panginoon, are you better than they? Are they better than you? So yun ay walang kaluluwa, maya, ibon. Pero tayo, may kaluluwa, special creation ng Diyos, anak ng Diyos. Sa pinakamaganda po, wala pong advantage. Pag you gain the whole world, loses your soul. Diba? Masisira naman ang buhay natin. Ano po? Pinakamaganda po ay tayo po ay sadalhin natin ang ating pamilya sa ating Panginoon. And then, sabi dyan sa verse 26, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed. Kung ikakahiya nyo ako, ikakahiya ko rin kayo, sabi niya. When he shall come into his own glory and in the Father's and the holy angels, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. Kaya nga sabi ng Bible, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Sa panahon ngayon, talagang may yung mga, kumbaga, tumatayo sa glory ng Diyos, sa katotohanan, mahirap. Pero, huwag natin ikahiya ang Diyos. May dala-dala tayong tamang kaligtasan at ebanghelyo. Bakit mo ikakahiya? Yung ikakaligtas ng kaluluwa. Yeah? Sa ating pong principles of the day, sabi ko dyan, denying self is required to follow and serve the Lord. Requirement po yan. Number 2, losing life for His sake is saving life. Losing life for His sake is saving life. May reward ka na sa lupa, may reward ka pa sa langit. Number 3, choose eternal things rather than temporal things. Don't exchange. Don't exchange. Handaan mo, ang kaluluwa mo ay eternal. Huwag mong ipagpalit sa temporal, material na bagay. Okay? Magtiwala po tayo sa Diyos. Bahala po ang Panginoon sa ating pamilya. Dalhin natin sa Panginoon. Sasama natin manalangin araw-araw. Mag-devotion po tayo. Okay? Upang ang mga anak natin makilala nila ang Diyos. Nakakalungkot naman kung ang naibibigay lang natin sa kanila material. Pero hindi natin naibibigay ang tamang values, tamang aral ng Panginoon. Yeah? So, nakakalungkot po yun. Kung nagbibigay natin ng material, pero hindi natin naibibigay yung spiritual na pangangailangan nila upang sila ay manitili sa kalooban ng Diyos. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, thank you sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ang mga ito. Patuloy na salamat sa mga reminders. This is not my word, it's yours. I'm just your instrument, O God, because I want everybody na talagang maging malapit ang aming pamilya sa inyong kalooban. Because you have the blueprint of life, the best plan, the blessed blueprint, the best things. We are just followers to the proven plan of God. Thank you. And help us to deny ourselves, carry our cross, follow the Lord Jesus Christ fully and faithfully. Thank you in Jesus' name. I pray. Bless niyo po lahat ng nakikinig sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig, saan man kayo naroon sa iba-ibang panig ng ating bansa at sa buong mundo. Kuya Hans, magandang gabi dyan sa Bulacan. At of course si Gia, si Monmon at Hiraya. Shout out sa inyo dyan sa Bulacan, and of course may mga nagla-live or replay din po dyan sa Pampanga, sa Batak, sa mga land dito sa dyan sa Amerika ho, iba-ibang state, and ganun din sa Korea and sa Asia, at sa iba-iba pa ho, sa Maynila, dyan sa Pandakan, may nanonood din po dyan, nagla-live or replay. God bless you po. Ang Panginoon pagpala sa ating lahat. See you po on the next episode of our Daily Words of Encouragement.